So there's method to the madness. Siguro mahalaga na makita natin na yung importansya ng methodology. So, papakita dito sa ating pag-aaral, dito sa Living by the Book ni Howard Hendricks, yung tatlong application or three parts ng kanyang methodology. One is observation. In this step, you ask and answer the question, what do I see? Okay? So sa observation, ito basa to. Basa. So kailangan marunong ka mag-observe. Okay? Even sa book ni Duval na Grasping God's Word, importante talaga reading. So kung hindi ka mahilig magbasa, magkaka-problem ka. Sino sa inyo marunong mag-observe? Ako, may gift ako ng observation. Minsan tinapanood ko lang kayo, nakikilala ko na kagad kayo. May gift talaga, ewan ko kung bakit ganon. Kunyari doon, nakausama ko isang tao for a short time, may idea na kagad ako kung anong klaseng attitude niya, kung ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya. Mabilis ako makapick up ng mga ganon. So marunong ako mag-observe. Yung mga pikit ng mata, yung yung paghinga, alam ko na kagad yan. Na-joke lang yan. Pero observant ako. Maganda na maging observant kayo pagdating sa Bible. Natutuwa ako nung last Tuesday, nagturo ako ng presupposition sa biblical counseling sa shell ni Brother Rico Bautista. Wala kasi si Brother Rico, nasa China siya ngayon, kasama yung buong family. Vacation yata nila yun. So, naka-schedule ako ng 2 Tuesdays sa kanyang cell. Natutuwa ako dun sa, maliit lang yung group niya eh. Parang ilan lang silang umatin. 6 lang yata yung tinuruan ko that time. Pero ang galing ng mga questions nila. Yung nasa PowerPoint ko, talagang tinitignan nila. Kunyari yung 3 trees. Naalala niyo yung 3 trees kung mapipicture ninyo? So, tinuro ko yung 3 trees without explaining yung mga numbers. Naalala niyo yung numbering? So, nagtanong siya, Brother Jay, ano ibig sabihin ng mga numbers na yon? For the very first time, sa dami ng naturuan ko sa hierarchy, sila lang ang naka-observe ng ano yung importance nitong numbers na ito. Kasi yun yung steps. Okay, so in-explain ko sa kanya, parang natakot nga si Del. Ako, alam ko yan ang asawa ko yung sasagot niya doon. Siyempre naman, alam ko, inaral ko yun. Ano? So, importante, observant. Pati yung isa din, may tinanong din siya doon sa PowerPoint ko. Brother Jay, ano yung ibig sabihin niya? Okay to magtanong to mga to Ang dami nilang nakikita na hindi nakikita ng iba. So observation is something na pwede nyong i-enhance just by reading, and questioning, parang being curious with a lot of things. Pangalawa, interpretation. Aralin natin ito next week, itong interpretation. Ngayon, aralin natin yung observation. Here you ask and answer the question, what does it mean? Okay? So una, mag-observe. Pangalawa, mag-interpret ka na dahil marami ka na na-observe, marami ka na napansin. Ano ibig sabihin na ito? Okay? And then panghuli, application. Here you ask and answer the question, how does it work? Okay. So malinaw na tayo. Ang Living by the Book, 3 steps siya. Yung methodology niya. Ano yung 3 steps na yon? Observation, interpretation, application. So simple lang siya. Yung Grasping God's Word, maganda yun, pero medyo mas technical. Pero gusto ko siyang ihuli. Gamitin muna natin yung pinakamadaling methodology. Pero magko-complement ito pag inaral na natin yun by next month. Okay. So, ito yung aaralin natin ngayon. Mamaya magbibigay ako ng seat work sa inyo. So, Acts 1:8. Kung may Bible kayo, pwede nyo buksan yung Acts 1:8 dahil mawawala ito from time to time dahil meron akong mga ipapakita sa inyo na passages. Okay, so what do I see? Ating tandaan yung psalmist, nag-pray siya. Psalm 119 verse 18, open my eyes that I may behold wonderful things from thy law. So when we study the word of God, let's pray. Start with a prayer. Lord, open niyo po yung eyes ko na maunawaan ko at maintindihan ko po ang iyong salita para makita ko ang kagandahan nito. Actually, itong Acts 1:8 na in-example ni Hendricks ay napakaganda aralin. Okay, so observation. Let's start with a verse and that's Acts 1 verse 8. So, kung ating titignan dito, teka lang
Okay. So, observation, what do I see? Unang-una, ang ating titingnan, actually, ang rule actually talaga, sa lahat ng mga naatinan ko ng hermeneutics class, kunyari daw, mag-aaral kayo ng isang verse. Isang verse lang, kunyari, Acts. Yung Acts 1:8. Ang start mong pag-aaral yan, hindi kagad sa verse 8. Ano yung kailangan mong aralin? Muna. Verse 1 to 7. Okay. Kukuha nyo na kagad. Di na pala ako kailangan magturo eh. So, importante what goes before verse 8. Okay. So, kung ano muna yung nauna. Basahin nyo ngayon, kunyari daw, Acts 1 yung inaaral ninyo, basahin nyo ng mga 10 beses ang Acts chapter 1. Nandahan-dahan, hindi mabilisan. Hindi naman tayo pabilisan dito eh. Kasi the more you read, the more na marami kayong ma-observe. Tama ba? Kasi sa isang tingin, hindi nyo kagad makikita. Naalala nyo yung mga games na parang find ganito? Siguro yung kay Larry Alcala yung pinakasikat sa amin dati. Yung hahanapin mo si Larry Alcala. Pero sa isang tingin ba, makukuha mo na kagad? Hindi, di ba? Kailangan mo talagang sipatin yung bawat sulok, titignan mo talaga siya ng maigi, magtatagal ka doon sa picture na yon para makita mo siya. So parang ganun din actually sa scripture. Titignan natin yung salita ng Panginoon at babasahin natin. Okay? Si Sister Nene pala, may salamin na, may magnifying glass pa. Okay lang yung Sister Nene. Ayun, so yung una is observe. Okay? So puntahan natin ngayon yung Luke chapter 1 verse 1. Okay? Acts pala, sorry. Acts chapter 1. Sorry. Acts chapter 1. Chapter 1. Chapter 1. Joke lang po yung Sister Lou. Paulit-ulit kasi siya, verse 1. Verse 1. Verse 1. Kasi baka magalit na siya. Sabi niya, tigas-tigas ng ulo ng pastor namin. Okay. So ano mapapansin niyo sa verse 1 to 7? Anong kailangan niyo unang-unang malaman dito sa Acts? Sa Book of Acts? Anong unang kailangan niyong malaman? Sino ang yun importante. Sino ba nagsulat ng Book of Acts? Sino ba nagsulat ng Book of Acts? Si Luke. Okay, si Luke. Si Luke ang nagsulat ng Gospel of Luke at siya din yung nagsulat ng Acts. Siya yung may pinakamahabang sinulat sa New Testament. Okay? Kasi pinakamahaba ang Luke, mahaba ang Acts. So kahit i-combine mo lahat ng letters ni Paul, hindi siya kasing haba ng sinulat actually ni Luke. Nako. Sandali lang ha. May delivery ako. Pasagot ko lang sa asawa ko. Ay, tulog. Han? So, ano yung mapapansin nyo pa dito sa Acts chapter 1? Observe tayo, Acts chapter 1. Kaya kayo pinadala ko ng Bible ninyo para titignan niyo yung Bible ninyo. Ano yung mapapansin nyo? Acts chapter 1, verse 1 to 7. Ano yung mga papapansin ninyo? In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Ano yung ibig sabihin nun? Okay, yung Luke. So, sino yung kausap niya dito? Theophilus. Sa Gospel of Luke, nabanggit din ba yung pangalan Theophilus? Tama? Tignan ninyo. Cross-reference doon sa study Bible ninyo. Ang galing, ano? So, alam niyo na kagad kung saan. Okay, anong passage dito na nagamit itong passage na ito? So, nakikita niyo na ngayon yung wealth na meron in study Bible. Okay? So, binanggit si Theophilus doon sa Luke chapter 1 verse 3. Pero doon binanggit, ano yung pagkakabanggit kay Theophilus sa Luke 1:3?
Oh, hindi lang oh. Para ka naman, oh. Oh, most excellent. Okay. Pero dito, ano yung pagkakabanggit na dito sa ano? O Theophilus. Nag-iba na, no? So may mga close na sila. Close na sila. Pero tama din naman yan eh. Sabi nga, maari daw na naging close na sila, na wala na yung parang greetings na parang formal greetings. Okay? So, ano pa yung mapapansin ninyo dito sa Acts chapter 1? Sa Acts chapter 1 verse 1 to 7. Ano mapapansin? So una, nakita natin yung importansya na ang nagsulat nito si Luke. Pwede nyo ngayong i-research si Luke. Sino si Luke? Okay? Part ng ano yan eh. Na-observe ninyo ang writer nito si Luke. Alanin nyo ngayon si Luke kung sino siya para magkaroon kayo ng better understanding of the book of Acts. Okay? And then kilalanin nyo din kung sino si Theophilus. Naaral natin siya sa chapter 1 verse 3 ng Luke. Okay? Siguro another thing na pwede nating tignan dito, hindi naman natin isa-isahin talaga yun. Ano? Sa verse 6, ano sabi sa verse 6? So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, sino yung kausap nila dito? Si Jesus. Okay? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father had fixed by His own authority. Lord, ito na ba yon? I-establish mo na ba yung kingdom? Sabi niya, hindi mo kailangan alamin yung mga bagay na ito. Okay? Yun yung kanyang sinasabi dito sa verse 7. Negatively, sinasabi niya, it is not for you to know. Then, verse 8, positive naman siya dito, kung saan sinasabi niya sa verse 8, so when sa verse 8, which is our passage, makikita natin ito, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Okay. So yung sa verse 7, negative. Hindi nyo kailangan alamin yung mga ganito. Meron kayong responsibility na matatanggap. Nakukuha nyo kagad yun? So, hindi nyo kailangan alamin yung seasons, yung time, about things, pero meron akong responsibility na ipapagawa sa inyo. So, yun yung aaralin mo ngayon. So, ano yung responsibility at yung gagawin ng ating Panginoong Jesus sa kanila na kanilang kailangan antayin? Ano yung responsibility na yun? So, may context na tayo ngayon ng verse 8. Tama ba? May context na tayo ng verse 8. Okay. Ano ngayon yung susunod sa verse 8? Verse 9 to 11 until yung sa story ng ascension. So aralin nyo din kung ano yung sumunod doon. Sabi sa verse 9, and when he had said those things, as they were looking on, he was lifted up and a cloud took him out of their sight. So anong pinapakita sa verse 9? Ascension niya. Pero bago siya umakyat, bago siya mag-ascend back to heaven, ano yung ginawa niya sa verse 8? Meron siyang instruction na kailangan nilang antayin. Okay? So yun yung verse 8. Nagkakaroon na tayo ngayon mas understanding, meron pala itong mga ito na kailangan nilang antayin na gagawin ng Panginoon sa kanila na kanilang kailangan antayin at that moment. So, dito makikita natin, yun yung context ng verse 8 dahil inaral na natin yung verse 1 to 7 tsaka at yung verse 9 to 11. So, importante yun, ano? Kasi minsan, nag-i-interpret tayo ng scripture by the verse itself lang. Ang tawag doon is eisegesis. You're interpreting a certain passage apart from the whole context of the book. Ang ginagawa natin is exegesis, which is we're learning and studying and observing kung ano yung buong context noong buong book o nung mismong passage na kung ano yung inaaral natin. Okay?
Tama ba? So exegesis, gano'n, nakuha niyo na, no? Ang dali lang. Ayun lang pala ibig sabihin ng exegesis. I-exegete mo lang kung ano talaga yung konteksto. So, importante yon para hindi kayo mahulog sa interpretation na one verse interpretation ka lamang. At hindi natin yun ginagawa. Okay? So, verse 8. Puntahan natin ngayon yung verse 8. Who are the people involved? Meron dyan tinuturo sa verse 8 kung sino yung tinuturo doon. Sino yung tinuturo? Paano binanggit? May pangalan bang apostles? Sige. Okay, pero ano yung evidence na apostles yung tinuturo dyan? Meron kayong mababasang word dyan. Paulit-ulit. Paulit-ulit, importante. Verse 8. You. Okay, so who are the people involved? Yung you. Okay? So, clearly, yung tinatawag dito, sabi dito, but you. Okay? When the Holy Spirit has come upon you. And you. Okay, will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and the rest of the earth. Okay? So, importante, 3 beses na binanggit yung word na you. So, importante na makita natin yun. Kailangan, pag nag-observe tayo, okay, sino ba tong you na to? Siyempre, yung sagot kanina, mga apostles. Okay? So, sila yung binigyan ng instruction. At kung naaral na ninyo at nabasa nyo na yung Book of Acts, kailan nangyari yung Pentecost? Saan book nangyari yung Pentecost? Sa Acts chapter 2. Diba yung coming of the Holy Spirit. Okay, kasi yun yung magiging context noon. Yun yung inaantay nila na mangyayari pa lamang sa Acts chapter 2. Okay. So, nakita na natin yung yung you, who are these people, sila yung mga apostles. Okay, siguro maganda na tignan natin, aralin nyo na rin. Sino ba itong mga apostles na ito? So, meron na kayong aaralin ngayon about who are the apostles. Kung yung mga pag sinabing apostles, they have walked with Jesus about 3.5 years during His ministry. Ito yung mga tao na kasama ni Jesus. Sila din yung pinili ng ating Panginoong Jesus. Meron ba kayo maalala kung sino yung mga apostles na ito? Una maalala nyo si Judas. Hindi pa muna yung yung tatlo, no? Si Peter, James, and John, para mas naalala mo pa si Judas. Okay, sila yung pinili ng ating Panginoon. Siguro yung attitude nila, they were anxious, sabi dito ni Hendricks, which probably why they asked the question about the kingdom. They are all Jewish. Lahat sila ay mga Hudyo. And many of them, mga fishermen. Okay? So, at least magkaroon kayo ng idea sino itong mga apostles na ito. Okay. So, ano yung main verb dito sa verse 8? Ano verb is an action word. So, ano yung pinaka-main? Okay. Will receive. Okay, siya yung pinaka-main verse dito. So, ibig sabihin, meron silang matatanggap. Okay, yun yung pinaka-main verse natin dito. Pero magiging question natin dito, which is hindi nyo na makahanap siguro sa study Bible ninyo, anong tense kaya ang ginamit dito? Pero malalaman nyo pa rin by reading this. Anong tense ito? Will. Okay? O kaya yung ibang shall receive, yung iba. So anong tense? Future tense. So hindi pa nila matatanggap at that moment. Kaya nga Acts chapter 2 pa siya mangyayari. So, ang galing ng wordings, di ba? Kasi piniprepare na tayo na maintindihan natin itong ibibigay ng ating Panginoon, ibibigay niya sa Pentecost. Okay? You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Okay? So, ano yung marireceive nila? Hindi, dito muna tayo. Isa-isahin muna natin siya. Power. Okay? So, ano yung power na ito? Parang si Kilikili Power. Kasi mainit ang panahon ngayon. Nainitan nga ako, no? Di ba pwede mabuksan to? Nakapatay. Ayun.
Init na pawis na ako. Okay, so ano yung power na ito? Okay? The Lord will give them power. Power in other definition will be ability. Okay? Kakayanan. Okay, gifting. Bibigyan sila ng ability. Anong ability yung ibibigay? Aaralin na natin yun next time. Okay? So may ability, you will receive an ability from the Lord. So ibig sabihin, everything is a gift. Hindi siya something na parang natural sa atin na ako talaga, may ability talaga ako. Alam mo, ako, pinanganak ako, nag-share na ako ng gospel eh. Kaya nga lang, kailangan lang ng interpreter doon sa nurse. So, meron, ang ability to na manggagaling sa ating Panginoong Diyos. Okay? Then ngayon makikita natin, sabi nga, so tinignan na natin yung main verb, will receive, meron pala ako, no? Okay. What are they going to receive? Power. Okay? And then, tingnan natin ngayon yung cause and effect relationship. Okay? So, makikita natin ngayon ito dito sa Acts 1:8. When the Holy Spirit has come upon you. So, what does that add to the verse? Okay, first, it indicates cause-effect relationship. The power won't come until the Holy Spirit has come. Yung ability na ito darating sa iyo. Pero, kailangan munang dumating ang Holy Spirit. Okay? Second, it answers the question of time. It tells us that the receiving of power will happen at the time of the Holy Spirit. So, kailan daw darating yung power na yon? Pagdating ng Holy Spirit. Matatanggap mo lamang yung power na yon pagdating ng Holy Spirit. Okay? So, paikot-ikot siya, pero ino-observe natin, yung inasagot nito yung mga questions na mahalaga na ating makita. Okay? So, as we study, pwede niya natin aralin, ano nga ba itong Holy Spirit? Diba? So, nakikita nyo na ngayon kung paano mag-aral. Akala nyo, madali maging pastor. So, aralin mo ngayong Holy Spirit para at least magkaroon ka ng background. Pwede mo explain for some people what is the role of the Holy Spirit. Pwede ka ngayon maggamit ng ibang verse katulad ng inaral natin last time sa emotions. Naalala nyo yung Holy Spirit, yung role ng Holy Spirit? The Holy Spirit, the Lord is the Holy Spirit na siya yung nagbibigay sa atin. Siya yung nagtatanggal ng veil para maunawaan mo yung word ni God. Siya din yung nag-i-enable sa atin para magawa natin yung word ni God. So, as you study the Holy Spirit itself, the third person of the Trinity, magkakaroon tayo ngayon ng idea ng kanyang work. Okay? So, they needed ability, the power that only the Holy Spirit can give. Okay? And then, sabi nga dito, yung cause and effect, the apostles are going to receive power. Okay? That's the cause. And the effect, anong mangyayari ngayon? Kapag kanilang na-receive yung power o yung ability dahil dumating na yung Holy Spirit. Okay. You will be witnesses. So yung power na ito, hindi ito yung power, magiging makapangyarihan ako. So yung ability to witness. So ibig sabihin, yung gospel, yung evangelism is empowered and must be empowered by the Holy Spirit dahil ito, yung pag-witness natin is something that the Lord God has given us through the Holy Spirit. Okay? And then pwede nyo din i-define kung ano yung witness. Pwede tayo ngayon mag-define ng terms. Okay? Kasi may na-observe na kaya, ano yung mga pwede nating ma-observe na importanteng word. Ano ba ibig sabihin ng power? Ano yung tense na ginamit sa receive? Sino ba ang Holy Spirit? Okay? Ano nga ba ang witness?
Ano ibig sabihin ng witness? Saksi! Tama naman. Tama naman yan. Bigyan ko lamang sabi dito ni Hendricks, a simple definition would be someone who has seen and can tell others about an event, person, or circumstance. A witness is someone who has experienced something. Kasi may nalaman tayo, syempre hindi natin minsan ma-articulate yung mga nangyari. Kasi gulo tayo eh. Kunyari namatay si Jesus Christ, muling nabuhay. So hindi natin siya ma-articulate clearly. Kasi sino ba yung mga magwi-witness? Mga scholars ba? Mga fishermen, mga simple people. So kaya kailangan talaga nila na ma-receive yung ability na nanggagaling sa Holy Spirit para makapag-witness sila ng clear. Kaya nga 'di ba manghang-mangha yung mga Pharisees and Sadducees? Na who are these people? They're fishermen. Isipin mo, fishermen, hindi naman nag-aral yan ng law, pero paano sila magturo, paano sila mag-preach? It's only because of the Holy Spirit para ma-articulate nila clearly yung gospel. So kaya nga ganito lamang yan eh. Lahat ba tayo binigyan ng power? Lahat tayo may ability. Tama ba? We are all gifted. The question is, are we using yung power na itong ability na ibinigay ng Panginoon? Dahil kung lahat ba kayo may Holy Spirit? Sana naman, kasi Christian kayo eh. So baka hindi Holy Spirit yung nasa inyo. Baka yung evil one. Okay? Tatawa-tawa ka dyan. Holy Spirit ba talaga? Minsan bumubula-bula bibig mo eh. Habang natutulog. So kung Christian ka, na sa iyo yung Holy Spirit, may gift ka. May power ka. May na-receive ka. Hindi lang sila naka-receive, tayong lahat na naging Christian. Kasi applicable to para sa ating time ngayon. So ibig sabihin, lahat tayo may ability to witness, to articulate the gospel to other people. Pwede itong aralin, pwede nyo itong i-master, pwede nyo siyang i-practice, kailangan nyo lang ang dedication. Pero mainly, actually, kaya nga ako, ganito yun eh. Dahil nag-church plant kami sa Albay before, siyempre, ang thinking ko pa nga noon, dahil bagong pastor lang ako, ni-expect ko kagad lahat ng mga taga-hierarch magaling mag-evangelize. So, nung dumating ngayon, sabi ko, baka pwede kang mag-testimony. Siyempre, member ng church ito. Tapos, nakapag-testimony na sa hierarch. Sabi ko, siyempre, in-expect ko, mag-testimony siya ng tama. Aba, nung nag-testimony, iba yung mga pinagkakwento. Kaya nga minsan nagkakaroon ako ng question, teka lang, kung nasa iyo yung Holy Spirit, tapos magwi-witness ka, for sure, may ability ka to share. Hindi ba pwedeng hindi? Or talagang totally hindi kayo Christian? Tama ba? Kasi simple lang eh. Kunyari paano natin inaral yung evangelism natin? Dali lang. Faith and repentance. So kung hindi mo ma-articulate yon, talagang either totally tamad ka na aralin yung evangelistic na witnessing natin, or talagang hindi ka talaga Christian. Kaya ito, encouraging ito eh. Di ba? Nakaka-encourage, di ba? Oo nga, binigyan nga ako ng ability ni God. Kung mahina yung ability, ako hindi naman ako magaling talaga mag-share ng gospel eh. Pero nagbigay ako ng time na aralin. Ano ba yung wala pa nga sa akin yung kay Greg Gilbert nung nag-start ako mag-share ng gospel eh. Ang gospel pa nga ng hierarch before, yung 7 points na gospel eh. May sakit lang si Del eh. Yun, master ni Del yun. Kasi gawa yun kilala nyo na si Sister B. Na kapag kulang daw at hindi mo na-complete yung 7 points ng gospel presentation na yun, hindi daw yun gospel. Makikita mo talaga may mga false teaching din eh, di ba? Mga ganon.
Kasi there are times talaga na mag-share kayo ng gospel, hindi nyo mabibigyan ng time, kunyari, yung uh, either of the three. Pero, siyempre, for sure, share nyo yung sin, yung salvation in Christ, man is a sinner, Christ is the only hope for salvation. So may mga ibang bagay na hindi mo naman din talaga ma-explain sa kanila. Pero may gospel pa rin. Okay? So ibig sabihin, magandang check ito sa inyong sarili. Have you shared the gospel? Have you witnessed the gospel to other people as you are equipped with the power or ability by the Holy Spirit? Okay? So pagpapatuloy natin. Ngayon, nakita na natin na magiging witness yung mga apostles pagdating ng Holy Spirit dahil bibigyan siya ng ability. Saan? Okay? Importance of place. Saan daw? So nakita niyo na yung map kanina? Diba? Pinakita ko sa inyo yung map. Ang galing, di ba? So nandito din yung sa Bible natin. Maliban lang dun sa mga fake. Joke lang. Joke lang. So, meron yan. Actually, baka iniba lang nila yung title. Okay. So, una, Jerusalem, and then in all Judea. Ito, tignan ninyo yung Jerusalem dun sa map. Jerusalem, ano yung Jerusalem? Siya ay isang city. Maliit lang siya. Okay. Yung Judea, province. Judea is a province. Kaya kung makikita nyo, yung Jerusalem nasa loob ng Judea. So, from small, palaki ng palaki, pa-extend ng pa-extend, and then susunod, Samaria. Di ba yung Samaria, Judea ito, katabi niya Samaria, and then after that, Philippines. Kasama tayo dun eh. End of the earth eh. So, ibig sabihin, magwi-witness tayo sa mga lugar, palawak ng palawak. Kaya nga, yung una, sa may SM lang, tapos yung target natin, sa may Port Estate na. Tapos sa susunod na, doon sa lugar nila Rainier. Kung ano man yung mahahanap natin na lugar doon. So, palawak tayo ng palawak. Pero nakapunta na tayo ng Cavite. Di ba? Nakapag-share na tayo sa Cavite, sa Naik. So, ibig sabihin, we are doing what the Lord has commanded us in terms of Acts chapter 1, verse 8. Okay? Malinaw? And then, i-relate natin siya to the whole book. Ano ba yung direction ng Acts? Birth of the church. Early church. Dito nagsimula yung early church kung paano sila nag-establish. At yung pag-establish nito, nagsimula sa Pentecost. Okay? Dahil sa pagdating ng Holy Spirit. Yun yung relationship niya doon sa buong book ng Acts. Nag-witness sila, and the whole Acts, puro witnessing yan. Di ba? Missionary journey ni Paul. Nalala niyo yun? Kapag nabasa niyo na yung Acts. So lahat yan story kung saan sila ngayon ay nagpupunta na doon sa mga lugar kung saan sila pinapapunta ng ating Panginoon para ma-share yung gospel. Okay. Sister Ne, asan na yung papel natin? By group na lang tayo, by table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lang. So, ang book na aaralin natin ngayon, kung ano lang yung makukuha ninyo, tapos kaya nyong gawin ng 15 minutes. Sinong group ni Lennox? Yung bagong pag-asa. Elma, Jonathan, ang mga mawawala itong mga to. Kasi 3:22 na eh. Pero sige, gawa muna kayo. Joshua 1:8. Ito yung Saan ang Joshua? Ano yung book na una sa Joshua? Sino si Joshua?
Okay, ganito na lang. Sulat nyo lahat ng ma-observe ninyo dun sa Joshua chapter 1 verse 8. Tapos submit nyo na lang sa akin. Okay? Hindi nyo na kailangan i-present dito. Maghanap na lang kayo na magiging secretary ninyo. Tapos sulat ninyo lahat ng pwede nyong matutunan dun sa Joshua chapter 1 verse 8. Kung paano natin inaral yung yung Acts. Kung paano natin inaral yung Acts 1:8, ganun din. Sino writer, ano yung preceding, tsaka after ng verse 8, before and after ng verse 8, ano yung main context noon, ano yung main verb. Yung pinaka-simple na way para at least makuha lang natin, makuha ninyo kung ano. So, pinaka-main point dito is about the book of the law. Okay? So, siya yung pinaka-main point na kailangan yung makita. So, ano ba yung importance ng book of the law? Ano ba yung book of the law? The Word of God. Okay. So, bago natin tignan yun, ano yung before ng verse 8? Ano yun? Death of Moses. So, may transition from Moses to leadership to Joshua. Okay. So, ano ngayong part na ito dito sa Joshua 1:8? Ano yung instruction dito? Sino nagbibigay ng instruction dito? Si God. Okay, so coming from God, may instruction siya kay Joshua dahil si Moses ay namatay na. So may instruction si God. Ano yung instruction ni God? Na merong book of law. Ayun, doon muna tayo sa book of law. Wag muna tayo doon sa sa ano kagad. Book of Law dahil salita ng Panginoon ang kailangan actually ng bayan ng Israel because they're going to conquer na. Okay, yung promised land, ibibigay na ng Panginoon. But before you get the promised land, importanteng makita ninyo na merong Book of Law. May word si God, may in-establish na commandments ang ating Panginoon. Okay? And apart from, ano man mangyayari kapag hindi mo sinunod o hindi ka nagpasakop doon sa Book of Law. Distraction, walang success. Example sa Book of Joshua na nangyari na hindi nila sinunod yung word ni God o hindi sila nag-depend kay God. Ano pang example? Di ba may kwento? Maganda, naaral niyo yung kung nabasa niyo yung buong Joshua. Ano yung isang story doon kay Joshua? Dahil hindi lang yon. So, kung titingnan nyo, babalikan nyo, kung skim nyo lang yung Joshua, may mga parts dito kung saan naging disobedient sila at hindi sila naging successful. Okay? So, importante yung Book of the Law. Okay? So, importante pa ba ngayon yung Book of the Law? Siyempre, walang pagkakaiba. Diba? If you disobey, may consequence. If you obey, may blessing. Okay. So, ano daw yung kailangan gawin sa Book of Law? So, may dalawa. Shall not depart from your mouth. So, may negative command siya. Hindi dapat, yung Book of the Law, hindi dapat mawawala ito sa inyo. Sa inyong salita. Okay? But, ano yung role ng but? Contrast siya. So, hindi siya dapat mawawala sa pananalita natin. At ano yung dapat natin gawin? To meditate on it day and night. Okay? So, ongoing throughout the whole day, we are meditating. Ibig sabihin, in every action, in every thinking natin, it should always be in line with the Book of the Law. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kunyari daw, the whole day, ano laman ng isip mo? Kung ang laman ng isip mo alam mo yon, Facebook lang, Facebook Live pa, no? So it does not glorify God.
Okay? So you are to meditate. Teka lang, ang isip ko dapat din, nakalinya din ito palagi sa salita ng Panginoon. Okay? Hindi ko naman sinasabi, napaka-boring naman ng buhay ng Christian. Well, you can do a lot of things pa rin naman. Pero kumbaga, kunyari daw, maglilinis ka ng bahay, ang nasa isip mo naman, nakakatamad na maglinis ng bahay. Then you're sinning. You are to meditate na, Lord, thank you dahil may bahay ako at meron ako nililinis. At thank you dahil may sabon ako na panlaba. So, hindi naman siya something na, legalistic ka. Pero the day and night, ang nasa isip mo yung mga bagay na kalooban ng Diyos na kailangan mong gawin. 'Di ba? Hindi yung mga day and night chismis. 'Di ba? Day and night ganito. You are to meditate on the word of God. Should not depart, and you are to meditate on it. So may instruction. Kasi lahat ito instruction eh. Dito sa first part. Ano yung second part? So that. Ano yung so that? Hindi soda. So that may resulta. Okay? So may resulta siya. O resulta. Purpose o result? Purpose o result? Ano natin si Brother Pay? Purpose, result. Yung so that. So that you may be careful. Purpose o result? Purpose. Ang purpose kung bakit ka ngayon hindi magdi-depart from the law at mag-meditate ka on the law, ang purpose nun, for us to be careful. Part na rin ng resulta nito, okay, dito na. Pero nandito na tayo sa 4. Okay, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So may purpose para maging careful tayo araw-araw. Okay? Na ang lahat ng ginagawa natin in accordance to the word of God. So makikita nyo ngayon, napaka-sinful pala nating lahat, ano? Kasi we do not meditate on it day and night. We do not put the word of God a priority in our lives. Hindi tayo namumuhay in biblical principles in our lives. Okay? 4, then you will make your way. Actually, yung will make and will have, wala yan sa Hebrew words. Kaya nga maganda nag-aaral ka ng Hebrews. Ng Hebrew. Actually, kung magiging barok yung dating ng Hebrew, for then you prosperous. And then you good success. So wala ikaw dito. You will make. Pero then you prosperous. Ibig sabihin, when yung book of the law, hindi nagdi-depart sa mouth mo, minimeditate mo araw-araw, magiging careful ka ngayon, you will be prosperous and you will be of good success. Barok talaga eh. Pero syempre dinadagdag na lang natin, then you will make your way prosperous para for easy reading na lang siya. And then you will have good success. Okay? Nakuha nyo? Hindi ko to tinuro sa inyo kanina kasi para ma-explain ko sa inyo ngayon. Then next time, at least pag nag-aral kayo ng Word ni God, ganito yung pinaka-simple. Okay? Anong tawag dito, Brother Pay? Diagramming. Pero may diagramming pa talaga na sila Brother Pay kasi diagramming yan, original words. So, may diagramming. Actually, tinuro sa amin ito ni Pastor Oscar way back pa when I started in the full-time ministry. So, yung way of interpretation namin talaga is ganito talaga. So, para madali namin maintindihan siya. Makita namin yung instruction. Pero next time, papakita ko din sa inyo yung mismong Greek diagram, kung New Testament yon, yun na mas merong diagram na mas makikita natin yung gamit. Okay? So, yung paper niyo, isasubmit niyo sa akin, kasi i-checkan ko yan. Okay, pwede niyong, laglag niyong pangalan. Pero, hindi tayo nalayo sa pagkakaintindi ng passage. Madali lang naman, di ba? Madali lang naman siya.
And then next week, meron kayo ulit seat work ganito naman. Okay? Pero at least marunong na kayong mag-discuss nung process no ginawa. Okay? Any question? Ano yun, Kyla? Okay lang yun. Nagawa niyo na naman yata eh. Nagawa na naman. Ayaw kanyang kagrupo, Sister Jen. Oh. Gustong gusto ko, nagtatanong ka kung pwedeng lumipat ang group. Okay, so bakit tayo ngayon nag-aaral ng hermeneutics? Bakit tayo nag-aaral ng ganito? Kasi especially, majority of you, no, nagtuturo kunyari sa children, sa outreach, sa youth. Okay, especially sa children tsaka sa outreach natin, we have generations of grace. Okay? Ayoko naman na maging masyado kayong dependent doon. Magandang aralin nyo din. Kasi para mas maging helpful para sa inyo na. So, ang kagandahan ng Generations of Grace, kompleto na lahat. Okay? In-explain na, nandun na lahat. Pero kagandahan ngayon, listen lang, listen lang. Yung Generations of Grace, at least alam nyo na ngayon kung saan nanggagaling. Kasi minsan, baka pumasok ako actually ng children's ministry o kaya ng outreach, magtatanong ako, paano mo nakuha yan? Paano mo naaral yan? So maganda at least alam ninyo yung proseso. Kasi you read a certain passage, di ba? Sa mga teachings, oy, Kyla makinig. Okay? So may certain passage kayong inaaral doon, maganda din i-meditate nyo na rin, na aralin nyo na rin on your own. Okay? Para bago nyo man siya aralin, bago nyo basahin yung Generations of Grace, meron na kayong idea kung saan nanggagaling yung nagsulat noon. Okay? Parang kunyari, commentary. Commentary is easy to read. Ang ganda basahin ng commentary. Pero maganda, bago ka mag-commentary, inaral mo na. Tapos saka mo ngayon titignan kung yung commentary, kung tama din yung pagkakaaral mo. Kasi it will help you na alam mo, ma-encourage din na the Holy Spirit is helping me to understand the Word and to interpret the Word, to have a proper observation doon sa aking inaaral na passage. Okay? So ngayon, ito kagandahan yan. Kapag natuto na kayo nito, pag nag-preach ako, naiisip nyo na, ito yung ginagawa dito ni Brother J. Ito yung susunod dyan. Ito yung susunod na point dito. So, yun yung kagandahan. Kaya nga ako, when I listen to preaching, lalo na kung Teya, alam ko na yung approach ng Teya. Katulad nung umattend kami ng young adults sa kay Pastor Harris, kasi Teya din si Pastor Harris. Okay lang si Pastor Harris? Hindi. Harris Batayen? Si Pastor Daniel. Okay, kasi nagturo si Pastor Harris at that time. Sabi ko, Teya yung outline. So, na-obvious ko kagad kung ano yung approach, paano niya hinahati, paano niya ine-exegete yung passage. Kasi may proper exegesis talaga. Okay? Any question before we end? May natutunan ba kayo ngayon? Actually, ito din yung inaral ninyo kay Pastor Kito. Okay, so kagandahan lang, siguro every other year, meron tayong hermeneutics para at least na-review palagi. Kasi minsan yung second study, doon mo na makukuha eh. Yung first parang jumbled pa sa isip mo yan, pero the second time around, mas magiging clear na. Okay, any questions? Okay naman? So, maganda ba na merong study Bible? Napakaganda, no? Dami na natutunan kung paano gamitin ito. So I want you to use this, to study this, read the MacArthur Study Bible, even yung buong notes. Anong assignment ninyo for next week? Naalala niyo yung una kong assignment? Ano? Hindi yun. Sabi ko, instruction lang yun kung paano niya gawin. Assignment ako eh. Memorize.
66 books without singing. Okay. So, magbibigay ako ng magandang prize for next Saturday, Sunday kung sino makakapag 66 books without singing. Kasi marami dito alam yung 66 books pero by song. 'Di ba kinanta sa'yo dati? Ni yun no, yun no. Ni Baby. Uh, Aisha. Okay? Sige, let us pray. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for allowing us as a church to study your word and to be encouraged, Lord God, sa blessing ninyo sa amin na magkaroon, Panginoon naman, ng MacArthur Study Bible. And ngayon, natignan po namin from the start of the page up to the end of the page kung ano po yung wealth na meron po, ibinibigay po ito sa amin upang mas higit po namin kayong makilala at makapag-aral po kaming maigi ng inyong salita. And I pray, Lord God, for everyone na meron pong MacArthur Study Bible na kanila po itong basahin talaga, gamitin, Panginoon, Ama, sa kanilang pag-aaral, at tunay na mag-alat ang bawat isa kahit 30 minutes a day, Panginoon, Ama, ng pag-aaral ng inyong salita para ang bawat isa ay tunay din, Panginoon, na lumalago sa kanilang pagkilala sa iyo, sa pag-unawa sa inyong kalooban, at sa pagsunod, Panginoon, Ama, sa inyong nais upang kami ay sama-sama na lumago kay Kristo at magbigay, Panginoon, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa oras na inyo po ay nagkaloob sa amin na makapag-aral. And as we continue, Lord God, our hermeneutics class next Sunday, we pray, Lord, na ihahanda niyo po muli ang aming mga puso sa inyong salita at sa inyong instruction para mas higit po namin na mabigyang oras ng tamang method, Panginoon Ama, sa aming pag-aaral ng inyong salita sa aming mga tahanan. So, thank you, Lord God, once again. Bless our time together and bless also the outreach, Panginoon Ama. Kayo po ang maggabay sa kanila na maibahagi ng malinaw ang gospel sa mga bata po na inyo pong dinala muli ngayong hapong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.